Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hello! Ang ganda ng suotan natin. Oo nga, parang hindi tayo nag-usap, no? Oo, hindi tayo nag-usap. Galing. Ang ganda. I love it. Bagay talaga tayo. Ang ganda lang yung suotan. Bakit? Hindi naman sinabing bagay. Bagay to pang prenup. Wow. Ay, bakit parang dehado ako sa prenup na ganito? Ay, Very bakit? parang Hindi, pang beach. parang sa LU yung prenup. Oo, beach wedding. Ganyan. Ay, pwede. Sure go. Ganda. Ay! Ba't napunta doon? Kamusta ka naman? Ay, parang may gusto ka i-unpack. Mamaya natin i-unpack. Pero, ano ba? Ay, may tanong ako. What are your thoughts on regrets? For me, mahalaga siya kasi Okay. nagkakaroon ka ng realizations. And for me, it's a signal that you want to be a better person. Oh, ganda. And that's it for... Nag-end na. Sa favorite book ko, one of my favorite books, Circe by Madeline Miller, sinabi may ganun Nabasa line. ko rin yan. May sinabi siya doon na, please don't take my regret away from me. Ay, oo nga, naalala ko yan. So, ang context noon ay, meron siyang ginawa na sobrang dinadala niya, mabigat sa kanya na ginawa niya yon. Tapos, yung ibang tao sinasabi na kalimutan na niya, hindi naman niya alam what was best at that time, na could also be an argument na live life with no regrets, ganyan. Pero sa kanya, ang thoughts naman niya ay, dahil doon, natutunan niya kung ano yung tama, parang nagkaroon siya ng clarity kung ano yung gusto niya. Yan. So, oo. Ako naman, palagi kong kinukwento sa'yo, di ba na, nag-aalala ako sa pagtanda. Like, Yeah. sobrang conscious ako sa age ko. Yeah. Isa kasing factor doon ay, minsan, ayoko na, parang feeling ko, may mga dapat ginawa ako nung 20s ako na hindi ko siya nagawa. So, So, parang may naghahabol mga ka? regrets. Oo, parang palagi ako nasa state na palaging naghahabol para walang regrets. Pero pag lumagpas naman ako, for example, nung 28 ako, ganyan. Tapos ngayon naman na 32 ako, iniisip ko, dapat naging ganito ako nung 28. So, meron pa rin, kahit iniisip ko siya nung time na dapat walang regrets. Pero hindi mo magagawa lahat eh. You have to make choices. I would say, medyo impossible to live life without regrets. Because you will always have a what if na every now and then isipin mo, should I have done this? Should I have taken this path? And it's impossible not to go down that road sometimes. And I think that's okay na meron kang mga ganon. Alam ko ikaw parang I don't know, ina-assume mo ba na mamamatay kang maaga? Merong phase sa buhay ko na ready ako mamatay anytime. Really? I've Na never... ganun ako ka-secure. May ganung Oo. phase sa buhay ko, pero ngayon hindi ako ganun. Wow! But amazing na naabot mo yung ganun. I've never been that way. Oo. I've never felt na, okay, ready na ako bukas. Oh. So, yun, I think this episode is meant to unpack the regrets we feel in our lives. In the context of our medical profession, gagawin natin siya in that way. So, throughout med school, well, even before that, Pre-college. college, tapos med school, and beyond. For us, Yes. residency. And after residency, ano yung mga bagay na, siguro if people are averse to the word regret, you could think of it as a what if or an alternative reality that we could have Pwede. entertained. Now that we're older, in our 30s. More mature. Wise? Ay! Pwede na rin. Pwede na rin. Okay, so, that's our episode today. But before that... So, ready na ako mag-share nga pala. Meron palang... Ano? Meron palang Sorry. May spill pala. Ready na ako. So, actually, sa akin... So, but before that, we are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends and doctors, and our goal is to demystify Mystify and and humanize humanize medicine. We're JB and Ella. Ako naman yung old listeners. So, sa mga old listeners dyan... Inutol mo talaga ako, no? Sorry. Go. Sa mga old listeners dyan, patuloy lang kayong manood, mag-rate ng 5 stars, mag-scroll lang dyan, ulit-ulitin ang mga gustong episode. Why not? Yeah. And if you have yet to find the episode for you, hindi pa kami tapos gumawa ng episode. Yes. So, kung di pa nakasubscribe sa YouTube, Spotify. follow sa Spotify, follow sa X, sa Instagram, sa TikTok, ayan. Mag-retweet, mag-quote. Mag-comment, mag-reply. Oo, Eh, go! Na-appreciate namin siya sobra. Yes! Because, alam mo, even if sometimes parang nag-dwindle na yung followers or yung mga
listeners. Oo. I really find comfort knowing na nag-resonate yung Kahit isa, no? oo. As in, nag-start naman to, as in, sabi natin, basta may makinig. Kung wala, Basta, edi don't. Oo, wag, ganyan. Pero ayun, thank you to those who reach out, nagpapakilala, na nakikinig sila. We really appreciate that. And sa mga new listeners, if this is your first time hearing from us, welcome. Sana ma-enjoy nyo yung stay nyo dito. Sana bumalik kayo for... Bakit? May stay tayo. May accommodation. Oo. Guys. Stay naman. They're here in the space with us. Great. Accommodation. Go. So, thank you for choosing to listen to us during this time. Kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, salamat at napadpad kayo dito. We hope you find the episode for you. Sana ma-enjoy nyo yung episode na to. It's kind of a, well, I wouldn't call it a sad episode, pero an episode that will make you think. A reflective. Yes, Parang ganda, ganon. ganda. So, ayan, dahil ready ka nang mag-share, share mo na. Oh. Hindi kasi lately pinag-iisipan ko talaga siya. Oh my God. As in, So, even without us talking, ako nagsuggest nito eh. Tapos ikaw Oo, biglang talaga. oo. Ito, hindi siya mababaw, pero parang malaking, hindi naman, malaking regret or what if. Pre-college, di ba? Oo, pre-college muna. So, pre-college. Pre-college, I regret not being sporty. Oh, that's a good one. Oo Regret nga. ko siya kasi parang, ngayon, Ang na-enjoy ko bakit? yung physical activity, tapos ganito pala yung benefits niya or parang mentally okay pala siya, physically, parang you feel better about yourself. Na ngayon, naiinggit ako dun sa mga bata na early days pa lang nila, nahahasa na sila sa isang sports. Hindi ko alam kung part yon ng pagiging competitive ko, na I wish I had this sport na I can say that I'm good at. Wala kasi akong ganun. Tapos feeling ko, at this point in my life, mostly, parang it's too late na to excel in a sport. Feeling ko lang. Tapos, ano siya? Hindi naman, pero I get where it's coming from. Oo. Na parang mas madali sana kung early on na try mo na siya. Oo. Nasanay, na kondisyon na yung katawan Pero mo. to be fair naman sa nanay ko, ine-enroll naman niya ako sa mga Milo Clinic. Wow, ano mga nasalihan mo? Nag-taekwondo ko noon. Pero hanggang low yellow lang. Tapos hindi ko na tinuloy. Kaya mo sipain. Nag-swimming sa pintuan. Nag-swimming din ako noon. Okay. Umabot ako sa advanced. So to be fair, meron naman, pero yung hindi mo natuloy. Tapos parang ginawa mo siya kasi summer Sure. activity lang. Oo. Yung parang hindi ako naging varsity. Yung mga ganon. Yung ganong level na ginagawa ko siya throughout the year. Wala akong ganon eh. Parang wala ka. Tsaka ano din eh, it encourages discipline, Oo. team playing. Oo, tsaka feeling ko baka mas maaga akong pumayat, di ba? Parang mas naging healthy ako. Ang sports ko lang kasi pag intrams eto talaga walang nakakatalo sa akin. Word Factory. Akala ko chess. Ay, hindi chess. I mean, mukha man akong smart Yes. sa chess. Pero Word Factory talaga. Or Scrabble. Basta Sorry, words. May word factory kayo sa intrams? May ganun kaming Bakit? competition eh. Bakit ba? Ewan ko. Wala, ngayon lang May nakarinig. mga Wala lang, board galing. games eh. Oh, that's interesting. Oo. Kasi word factory isn't a traditional board game. Hindi nga. Pero Oo. meron eh. Fairness. So yun yung regret ko na pag magkakaanak ako in the future, dapat ma-explore niya. Tapos kung saan siya mag-resonate talaga na sports. Napaisip tuloy ako kung ano yung akin. Iba yung ako. Sige, I will... Pre-college. Pre-college. Siguro ito yung general sentiment siguro. Parang, ang regret ko siguro, I wish I wasn't so dead set on being a doctor. Kasi pre-college pa lang ganun na ako. As in, my whole life, high school onwards, ang end goal niya ay magdo-doktor ako. Tapos parang all my decisions ay naka-hinge dun sa ay magdo-doktor ka. Nakalatag, So, no? oo. So parang lahat ng decision mo, dapat ayon siya dun sa end goal na magdo-doktor ka. Which, in a way, it's tama naman na iayon mo yung mga decision mo towards that goal. Pero I think yung kakulangan na, I guess part of that regret also is, hindi ko binigyan yung sarili ko ng space to consider other things. To explore, Oo. no? Na parang, never kong seriously tinanong yung sarili ko, ano yung mga bagay na ine-enjoy ko. Parang, parang coming from hindsight na lang. I wish nga na nagkaroon ako ng time na hindi ako sure kung ano yung gagawin ko nung time na, like hindi ko alam kung magdo-doktor ako or hindi. Kasi siguro that kind of uncertainty would have propelled me to try other True. things. Kasi sa totoo lang, mas sure pa ako before maging doctor sa gusto kong gawin sa buhay. Ngayon ako naging uncertain. That's true! Totoo talaga! Na feeling ko, dapat doon na lang ako naging uncertain. Nung phase na lang na yun. No? Kesa ngayon. Diba? Tapos, in that same light, parang connected din sa sinabi mo, siguro mas na-encourage ako to do other things. Dahil kasi dun sa goal na yun, dun sa
very incessant goal to be a doctor. Pati ba mga extracurricular? Inline doon? Hindi, not necessarily, but I stopped myself from doing anything else. So, Ah. parang kaya ako very academically inclined, kaya ako may pagka-Hermione Granger nun. Kasi, parang kailangan, ganito, grades ko, kailangan, tas, Parang yung outcome mo ay dapat maging doktor ako at Yes. makapasok ako sa ganitong school. So, lahat ng mga ginagawa mo ay Mm. connected doon. So, tapos parang kailangan din yung, nag-extracurricular lang ako kasi alam ko, kailangan na extracurricular kapag pumipili ng college, kapag pipili ng med school. So, lagi siyang ganun. Kaya yung mga extracurricular ko, hindi rin ako sure kung gustong-gusto ko ba talaga. Like, nung grade school, ako ay junior police. Gets. Alright. Sorry. Gets. As in, parang di ko nang pangarap mag-police, mag-militar. Wala akong ganun, pero kailangan ko kasi ng extracurricular. Tapos, hindi naman ako kumakanta. That's yun, hindi rin ako ganun Ano naman, mulis ka? Oo, parang glorified tagalisan ng noisy. Ganun yung role ko. One, LMA. Uy, dati di ako noisy. Nangyari. Tapos yun din, yung mga nabanggit mo, hindi ko tinuloy yung swimming, hindi ko tinuloy yung ballet. Nagbaballet ako dati. So, ang daming bagay sana na kung hindi ko prioritize yung pagdodoktor, baka na-try ko pa. Na hindi ko na malalaman ngayon because that was 20 years ago. True. Next stage! College. Okay. Ako din, related dyan pa rin. Mm. I regret na hindi ako nag-theater group nung college. Oh, you did it? Hindi. Bakit? Kasi ganito yan. Oh, So, sige. may kwento. Kasi, yung kapitbahay namin, nung elementary ako, nung high school ako, nag-aaral sa same school kung saan ako nag-college. Tapos, napariwara siya. I mean, Totoo ba? ano sabihin ng napariwara? Oh, Parang, ano? basta parang na ano siya, na-delay siya, bagsak-baksak siya. Dahil? Tapos yung prominent na associated risk factor ay yung pagsali niya sa theater group. Tapos yung nanay ko, Baka naman hindi. tapos yung nanay ko, yun yung in-emphasize. So, syempre ako, wala na, na-discourage na ako. Kahit nag-declamation ako nung elementary, high Pero school. gusto mo. You wanted to be a theater kid. Oo, kasi, Oh. oo. Nakikita ko yung mga practice nila, sobrang gabi talaga. So, feeling ko, similar sa reason mo, kundi ako fixated na maging maganda yung grades ko or parang maging maganda yung college record ko para makapasok sa med school na maganda, baka I would have, kasi nakikita ko yung uwi nila, gabi talaga. Yeah. Pero ang galing nila. Tsaka, I think in that time, masaya naman sila. Oo. So yun, tapos kaya nung med school, nung nagkaroon ng opportunities, wala naman tayong theater group. Meron ba tayo? Wala. Meron? Ay, Wala. nung college pala. Sa amin meron. Oh, walang theater group ang med school namin. So nung nagkakaroon ng mga Pero may interbatch may competition, sumasali ako. Oo. So yun na lang. Pero yun yung regret ko na In fairness sa'yo, ha? Wala Given pa tong walang ano. background. Yeah! RT-RT lang. Orty-orty lang. RT-RT lang. Ganun. Pero yun yung regret ko na, yung extracurricular na yun. Kasi yung extracurricular ko nung college ay student council. Tsaka naalala ko yun, Friends of the Library. Gusto mo yun? Friends kami nung librarian. Me pahiram ng book. Ang saya! Nagti-tea party At saka ba kayo? ang nerdy nung Honor Society. Gusto mo yun? Yun yung mga binibigay lang sa mga topper, Honor di Society. ba? Hindi yun, nag-a-apply ka dun. Ay, nag-apply ka yun, no? Hindi yun Honor Society na ina-award yung mga Greek letter. Hindi. Kami lang yung Honor Society. May ganun din ako dati. Yun yung college regret ko, yung theater. There. There. Ikaw. Ako, ang regret ko ay sana hindi yun yung kinuha kong course. Again, connected din naman siya sa kanina. And I think I've talked about this a lot na. Pero, I think dahil nga sa aking fixation also to be a doctor, parang kaya ako nag-nursing, which was my pre-medical course, ay dahil inisip ko, gusto ko ng exposure na maaga sa ospital. Which I really got. Pero parang, kung ang tatanong mo sa akin ay, very strong ba yung inclination kong mag-nurse? Or if given the chance ba, kung hindi matuloy yung pagdodoktor for some reason, gusto ko bang mag-nurse? Kasi yun yung time na nagbo-boom siya. Factor ba Yeah, yun? so, I guess, dahil may security, parang isa pa yun sa, ewan ko ba bakit ang serious ko nung kabataang yun? Parang, I always took security for happiness. Oh. Oo. Pero I wouldn't blame you. Kasi ganun yung, alam mo yung ganun yung pagpapalaki sa'yo, na Oo. if komportable ka sa buhay, magiging masaya ka. Kaya, yung mga nabanggit mo na, theater, ganyan, kaya siya dinidiscourage ng most parents, ay dahil may implication na sideline siya.
na hobby siya, hindi siya career. Tsaka na, agaw siya ng oras mo daw sa Yes. academe. from the things that would give you a good career. Parang ganun yung impression sa kanya. Parang ako never ko personally naisip na pwede palang career ang pagsusulat, ang pagiging painter, ang pagiging theater actor. Parang it was always painted as something na you do in your free time. Tsaka frowned upon siya na yun yung main career mo. Yes. Marami yes. akong classmates doon na nagbabanda, nagigitara. Mm. Talagang dinidiscard sila ng mga magulang nila na magganyan. Na parang, ay, wala naman kayong papala dyan, mag-aral na lang kayo. To be fair, eventually, hindi naman lahat talaga nagbanda and all. Oo. Pero, siguro if there was ever a time for you to explore those things, yun dapat, yung high school, college, really no? good times to take risks, to try out Oo. things. So sa mga listeners namin na high schoolers, ganyan, junior Go high, senior lang. high, go. Explore Sa nyo mga yan. magulang nyo, go din. Oo. Tapos yun, parang dahil pinili ko na yung course na yun, parang, I don't think I had a proper college life na may weekends, Kasi yung course mo ay nursing, tas medyo may duty na yun. intense pa yung Oo. school mo. Yes. Tapos may duty, tapos laging may pressure na babagsak ka, ganyan. Tapos dahil nga konti lang kami, parang set na yung classes for us. Never ko na-experience yung para mamimili ka ng schedule mo, Iba-ibang iba-iba. There was one time na, for a general education subject, Soksay 2 yun, na parang ako yung, humiwalay ako sa block ko intentionally. So, girl, umay na ako kasi parang, tama na. Tapos, yung class na yun, ang dami namin, iba-ibang course. Super Saya, na-enjoy no? ko yun. As in, I love that class. I still have the books from that class. Great political theories. Na-enjoy ko talaga siya. So, feeling ko, mas na-diversify sana yung college experience. I remember nga na, never ko man lang tinignan yung ibang possible courses. Parang inisip ko lang ano yung magpapadoktor sa akin. Ganon. Hindi ko nalaman. Siguro kung meron pang pre-med na course, yun yung kinuha mo. Baka. Diba? Kung may straight to medicine, chinek ko nga intermed eh. Oo. Pero, yun, hindi rin naman tayo napunta doon. Tapos, hindi ko nga alam na may mga broadcom, ganyan, na may mga clothing technology. Di ko alam na may mga ganong course. Kasi, Nasa Uniqlo ka na sana. yun. So, I guess sana mas na-allow ako sana ng time i-discover ano pa yung gusto ko. I'm not saying hindi ako magdo-doktor sana, pero baka eventually, kasi kaya ako naman siya tinuloy kasi nagustuhan ko siya eventually. Pero sana may na-identify pa ako ibang bagay. Kasi yung ngayon ako nag-experiment ng kung ano-ano. True. Next, med school. Sa akin, parang di related sa pagdodoktor yung mga regrets ko. No? Ako yung regrets ko ng med school ay, I didn't come to terms with my sexuality nung med school. Siguro Doon ka na kasi, ba pinaka-sure? hindi, yun nga yung problem eh. Hindi ko siya binigyan ng Space. hindi ko siya binigyan ng much thought. Mm. Pero I know deep inside na hindi talaga. Oh. Pero, so yung time na nga yun, naalala ko, bumabati pa ako sa trans. Meron akong crush na girl classmate ko noon. Hindi naman ako nag-cringe noon. Pero, tapos hindi ko naman na siya, hindi. Nag-try akong mag-pursue, pero parang siguro, sabi ng tadhana, hindi talaga. So parang hindi. Di ba yung nag-violin ka o iba pa? Ha? May viniolinan kang tao. Talaga ba? Me? Ano ba? Naman, nirepress ko na. Naalala ko lang, Hindi pa tayo friends nun. naalala ko pareho kami nag-RA sa isang project. Okay. Nung mahaba yung summer. Oo. Tapos parang nagtatry akong mag-get to know, mas kilalanin siya. Pero I think hindi niya ako bet. Okay. Tsaka di ba may jowa yun? Nung time na yun, wala naman. Okay, Hindi naman ako ganun yes. Tapos yun, nag-out na ako noon to myself and I accepted myself nung internship na. So, nasa'yo pa yun. Hinihintay mo. Context, kaya Sa kami best friends. Blue Wave. Yes, oo. May Blue Wave pa ba? I think so, pero hindi nata same. Sa Damuhan. Oo. Ano pa yan? Parang, so, kaya kami Nag-pets muna tayo, di ba? ano pa yan? Kasi, kami ni JB, naging friends kami by parang continued dinners. Tapos Oo. parang meron kaming thing na mag-exchange gift kami every Christmas na for some reason pumayag siya. Ako, ang motives ko noon ay crush ko siya noon. Pero siya, sige, exchange gift tayo, ganyan. Ganun lang naman ako Oo. sige. Tapos wala namang akong ini-expect na big reveal. So nag-dinner kami.
Tapos sige, ano yung sasabihin mo? Ay, mamaya na, maring ka. So, nag-pets nga kami. Pumunta kami doon sa pet store. Naglaro kami ng mga aso. Oh, yung may pet cafe. Akala ko pa noon, parang aamin ka sa akin. Pero may jowa na ako noon. Kaya yun yung pero kailangan mong sabihin sa akin bago mahuli ang lahat. Wow! So yun, sabi ko, ano sabihin mo na? Mamaya na ulit. Kasi I don't know bakit ayaw pa sabihin noon. Tapos after nung pet to, nag-cafe pa tayo. Bumili pa tayo ng ice cream or anything. Tapos yun. Tapos ano sabihin mo na? Mamaya pa din. Isang sa damuhan mo na nga sinabi. Ang daming steps. Pero oo. I understood why. Pero kasi nung time na yun, kasi nag-isip talaga ako, sino kaya yung pwede kong pag-share na mukhang walang judgment, na hindi kami close enough, pero close na sakto lang. Like, alam mo yung hindi sobrang close, pero pwede na. Kaya Yung pala. gitna lang. Kaya pala. Oo. So, yun. Tapos, internship na nga ako nag-out na ganun. And then, before pa nun, meron pa akong niligaw. Before yun, di ba? Yeah, Oo, kasi before sinabi mo nun. kasi sa kanya nun, ay, straight yan. Tapos biglang after a few months, lo and behold. Kasi nung nakikipag-date ako sa kanya, I feel uncomfortable talaga. Kasi parang, as in every time na magde-date kami, every time na after na magde-date kami, sumasakit yung ulo ko. Pero di ba sabi mo nga, kung girl sana yung preference mo, siya sana yun. Oo. Kasi, sobrang Okay check. niya. Yes. Oo. Tapos parang first, to be honest, wala pa akong nakaka-date or kahit sa mga exes ko na guys, I haven't felt the same adornment as hers. Oh, As in, hi, kung nakikinig ka. walang ganun. So, but I'm happy for her. Yeah, me too. So, yun yung regrets ko na, tsaka feeling ko, baka mas naging less tight ako as a person kung nag-out na ako ng med school. Siguro mas funny ako, mas socially okay ako. Feeling mo ba nun parang, dahil doon, hindi ka as yourself as you would have been? Palagi ko, oo. Feeling ko mas social butterfly. Wow, social butterfly ako nung med school, ganun. Pero serious ko nga nun. Yun nga eh. Parang very work ka nun. Yun nga eh. Tapos parang mas less, ano ba, siguro mas naging charismatic siguro ako nun sa batchmates ko kung mas nung nag-out ako. Pero yun nga, hindi. Tsaka yung mga mga pa-joke mo bigla. Hindi ka pa ganun masyado nun. Oo. Or parang pigil, ganun. Oo. Oh. So yun lang naman. Tsaka yun nga, baka mas, parang I was on the market late. On the market late. Na yung delivery. May prospects ba dapat kung ano? Feeling ko, pero sayang. Di sana 8 years na tayo. Ano daw? Wala naman. Sige na, ikaw na. Med school, ano? Alam mo, ngayon pinag-usapan ito, med school yung pinakamasaya kong training year. Feeling ko nga, kumpara sa mga previous. As in, siya yung, kasi parang biglang med school, yun yung college ko. Biglang nagka-weekend ako, biglang pag-weekend, nag-explore ako museum, nakapag-vlog ako consistently. Nung med school, mahilig ako nung mag-out of town with friends. Tapos, ang dami kong pinagdaanan nun. In fairness. As in, ang dami ko nakilalang friends, ang dami ko naging, as in, siya siguro yung, hindi naman. Ang top time in my life ay high school. Feeling ko nag-peak ako. tapos med school. Promise, ang med school ulitin ko, yung college hindi. Yun lagi ko sinasabi. Kung regret, wala, ang hirap. May regret ba ako nun? Yung ex mo? Hindi naman. Diba? Ako parang, feeling ko yung ex-boyfriend ko, sige, siya na lang. Pero parang, parang magka-regret. I think that needed to happen. Parang kinailangan kong mabasag yung, so for context, yung, Pumasok ka ng med school ng may jowa? yes, pumasok ako ng med school na may jowa. Jowa ko na siya, high school, naputol for a while, and then nagkabalikan ng college, then med school tuloy-tuloy na. Tapos, so siya lang ang boyfriend ko ever. Tapos parang siya siguro yung sinasabi ko sa sarili ko na, ang love dapat once lang, tapos forever na siya, ganyan. Tapos pinanghawakan ko yun for so long. So, nung nag-break kami, parang doon nabasag yung ganong paniniwala na ang love ay once at kailangan sure na sure. Actually, magandang regret to. Ay kailangan sure na sure ka, kailangan all in ka na sa love. Never ako nagkaroon ng space na mag-date lang, yung getting to know, casualan lang. Wala akong ganong era. Na ayoko naman ang gawin ngayon kasi I'm very happy in my relationship. But
feeling ko if there was a time sana na I dated, I fooled around, ganyan. Wow, fooled around. Parang, yun sana, pero dahil nga, medyo locked in, ayun, ganun ako sa maraming bagay. Locked in ako sa career, locked in din ako sa pag-ibig. Parang, yun na lang yung nakikita ko. So, to the point na pati yung red flags, di mo nakikita. Na parang, medyo X na pala. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Although, I think I needed that. Parang, ayokong mangyari ulit, ayokong masaktan ulit, but I think I needed, para siyang buhos na malamig na tubig. Parang ganun siya. Na it was very numbing, but after that, parang mas naintindihan ko yung relationships. Kasi parang medyo mayabang ako nun na ang tagal na kami ng jowa ko, feeling ko ako yung love guru na Yes. Dr. Love. Ito naman pala ganyan. may another podcast naman pala tayo. Akala ko parang ako yung lalapitan ng mga tao for advice kasi ang tagal na namin, ganyan-ganyan. Tapos biglang, oops, wala na. So, ang sakit isipin na nangyari yun sa'yo, but I wouldn't be who I am now kung hindi siya nangyari. Pero ayoko naman mag-thank you, parang mali. But thank you for that time we were together. Naniniwala naman akong nagmahalan kami. Pero love runs out. From walang regrets to parang love runs out. Okay. Next. Ito na, residency. Residency, medyo nahirapan ako dyan. Pero bakit? I would say, para kasing very into the work ako nung residency. So parang similar to college. Na parang umikot yung buhay ko sa residency. Na hindi naman, yun yung madaling mangyari. Kasi nga, most of your days or hours of the day, nasa ospital ka. Yeah. Pero parang masyadong, siguro yung regret ko doon ay, hindi ko nire-regret mag-residency, pero siguro yung part na wala kang work-life balance. You felt that way, na wala kang balance in life? Oo, kasi parang as a resident, meron kang service component so you go on duties, meron ka ding training component na kailangan mo mag-aaral. Tapos feeling ko, ang dami kong worry na that I have to perform, I have to do my best in everything that I do. Parang meron akong ganun na siguro yung adjacent regret ay palagi ako nag-aalala sa iisipin ng iba during residency. Since first year, naalala ko nag-iusap tayo lagi about that. 'Di ba? Yung parang since first year you have ngayon lang nauso yung performative males, Oo, 'di ba? Performative male na ako. How did you perform? Na kailangan parang on top of things ka, na kailangan alam mo yung ganito, ganyan. Tapos nung third year naman as a senior, ang consciousness ko naman nun ay tama ba yung sinasabi ko? Baka sabihin nung first year ko, hindi ako marunong. Pag second year naman, sabihin nung senior na in-endorsan ko. Or pinag-uusapan, sabi nga nila, hindi naman tayo pinag-uusapan masyado ng tao as we think na pinag-uusapan talaga tayo. Pero, kasi iniisip nila ang sarili nila. Yeah. pero kasi at the back of my head, iniisip ko, pinag-chismisan ako. Siguro yung rating sa akin ng mga, senior ko pa naman, ng mga med school classmate ko. Ay, oo nga pala. So parang merong ganong extra layer of, ba naman to? Bobo naman. Bobo ko. So ako yun, yung Shout parang out sa mga Karine Supreme dyan ni JB. yung parang palaging so baka hindi pala work-life balance yung regret ko. Yung regret ko nag-transform. Yung regret ko pala ay Hindi being mo parang masyado yung- conscious of what other people think of you. Okay. Gets. Na I think, alam mo, feeling ko struggle siya ng maraming tao. Kasi rin yun first job, in your case, not first job, pero a career where you're being evaluated. Oo. Medyo weird place talaga ang residency. Training in general, it's a weird position to be in na you're employed, you're earning for yourself, but at the same time, para kang schoolboy pa din na kailangan mag-perform well, ganyan. And lagi, may exams pa, di ba? Pinopost pa yung top 10, ganyan. Oo nga. Tapos malulungkot ka, wala na naman ako, ganyan. True. Tapos nalulungkot pa ako dahil kung kailan ako nag-top, hindi in-announce. Minsan na nga lang. Ako na mag-announce. Nag-top ako sa Ruma. Wow! Talaga? Oh. Binagsak ko. Ay, hindi na. Tama ba? Or borderline ko yun sa Facebook. Yung Ruma. Sorry, Ruma. Ako, ang regret ko ng residency ay I regret not cultivating my curiosity.
feeling ko namatay siya nung residency. Mm. A number of factors. Burnout, pandemic, ganyan. Pero, I believe na mas curious ako, as in mas excited ako sa matuto sa mga bagay Nung med school. As in, yun talaga, kaya ang hilig kong mag-notes, ang hilig kong makinig sa kung ano-ano, ang hilig kong umattend ng random lectures and seminars. Kasi parang na-excite talaga ako sa knowledge. Parang, uy, ang cool nun, ang galing, pwede pala yun. As in, super excited kong bata. Parang kaya ko naman na-feel din na gusto ko naman yung medicine after everything. Kasi, nag-enjoy talaga ako noon. Genuinely nag-enjoy ako sa class. Pero, nung residency, given na work na nga siya, and grabe yung pressure, sabi mo nga, and may component na in-evaluate ka rin kasi, parang ang dami ko nang ginagawa noon na para lang sa work. Para lang magawa na, matapos na, para lang madaanan na to, ganyan, kahit yung pag-aaral, kahit na, every now and then may cool thing, pero ma-overshadow siya ng pagod. Even if it's a regret, I'm not really sure how I would have done it. Kasi feeling ko, kaya ko nasabing to cultivate my curiosity, feeling ko kasi mas marami akong na-enjoy or na accomplish sa residency aside from just going through the motions. Not to say na maliit na bagay ang pagtapos ng residency. Kasi hindi. Mahirap siya. Mahirap to finish the program, to sustain yourself in the program, to keep yourself sane in the program. Mahirap siya, and I applaud anyone who finishes anything. High school, college, med school, all things are to be applauded. But feeling ko may part of me who wish na sana mas marami pa akong nagawa. Like, sana, or I don't know, parang may iba pa akong research na nagawa, or sana may mga bagay akong na-entertain, like med education. Parang or, na-consume ka ba nung work mismo, nung residency? Yung I guess nung load. burnout. Hindi ko masabing yung, I guess in a way, yung burnout kasi parang feeling mo, wala nang space for other things. Parang gagawin, naalala ko talaga nun, yung at my lowest point of burnout, may natapos akong series. Wala akong naalala. Kasi as in, uwi Not ako. you. Oo. As in, uwi ako, pa-play ko yung series. Tapos, shifts yun kasi COVID. Tapos, after nun, babalik na ako sa duty. Tapos, parang binalikan ko yung series na yun, parang months later. Parang napanood ko to. But I remember nothing. As in, ano lang siya. Yeah, Nag-play lang siya in the Grabe yung face mo background. na yun, no? Yeah, it was bad face. true. And I guess sana na-identify ko yun earlier. Kasi siguro sana I came to terms with my mental health struggles earlier. Medyo may pride component kasi na ayoko sabihin may problem ako. Kasi feeling ko, bakit si JB kaya niya? Bakit siya hindi naman niya need ng meds, di niya need ng therapy? Bakit siya okay naman siya? Baka ako yung problem, ganon. May ganong thoughts talaga na baka kaya ako may ganitong thoughts ay dahil it's a me thing. It's not because I need meds, not because the program is difficult, not because may pandemya, ganun. Dahil lang talaga sa akin. And I guess we do that a lot to ourselves. We put the blame on ourselves so easily. Tayo kasi yung easiest people to put the blame on. Yung sarili natin. Tsaka lalo na sa ganong environment, Yeah. na very competitive, na parang yung iba kaya naman nila, so dapat kaya ko din. Yeah, may ganun nga. I guess kung earlier ko siyang na-identify, earlier din ako nakapag-cope. Kasi kahit nung alam ko nang ito na siya, there's a dark cloud over me, ang tagal bago ko yung tinanggap kasi parang feeling ko kahihiyan yun na aminin siya. Na I now know ay hindi. Na I would have been better off coming to terms with it, asking for help when I should have. Inoffer sa akin yun to ask help, but I said no. Kasi nga, may ganong component. Yun. Post-residency. Last na, no? Oo. Post-residency and somewhat Now, nabawasan na, pero nandyan pa rin, like post-residency to pre-grad school. Medyo pinakamalala talaga siya for me. Sorry, ito pala yung work-life balance. Yung kanina. Nalito ako, sorry. Ulo na. Oo. Okay. Pero habang nagsalita ka, iniisip ko, ano nga ba yung regrets ko medyo hanggang ngayon? Yung work-life balance. Ang regret ko doon ay, nasanay kasi tayo na yung weekends ay nag-work pa rin tayo
what? Yes. Hindi tayo At the sanay very sa- least, half oo. day. Oo. So, nadala ko siya hanggang after ko. Kasi yung work ko na after residency was in public health. Mm. So, office hours, walang duty. Mm. Pero, nag-work ako ng 8 to 5 mostly ng Monday to Friday. Pero sinasama ko yung weekend as a time for me to catch up on work. Parang hanggang ngayon, ganyan ka. Yun nga eh. Na parang, may mali ba sa akin na hindi ko natatapos yung work ng Monday to Friday? Or masyado akong madaming tinatanggap na work? Na kino-consider ko yung weekend as a working day. Na parang At pwede pa ako this time. Oo, so parang tumatakbo, Monday to Friday. Okay, may Saturday, Sunday pa ako. Pero alam mo nga, iniisip ko nga ngayon na, dati, kasi di ba weekends off naman talaga tayo, med school. Oo. Kahit college, Hindi, free pero kasi naman yung med school naman, or ako lang ba yun? Hindi. Mag-aaral ka eh. Hindi, yun nga. Parang nasanay kasi tayo na gagamitin mo yung time na yun. Oo. Pero kung isipin mo, kung ang ilalog mo lang ay class hours, may weekend sana eh. Oo. Pero parang, I don't know, nasanay tayo na dapat weekend may nagawa kang productive. Oo, kaya kapag tinatanong ako nung pinsan ko dati, so anong ginagawa pag weekend? Sabi ko, work backlogs. So parang napaisip Ganun na ako gawin na, ngayon. oo nga no. Hmm. Kasi feeling ko, toxic trait ko din yung tumatanggap hanggat hindi pa ako naubos. Pero wala kang kasi pwede namang nag-work ka pa din, pero nagsaset ka pa din ng something for yourself pag weekend. Meron naman, at saka to be fair naman sa sarili ko, feeling ko, automatic adjustment ko na mas less productive ako sa weekend. Pero nag-work pa rin ako. Na minsan iniisip ko nga, huwag na lang ako mag-work kasi parang nakita ko yung benefit na nagsiset aside talaga ng time for yourself Yes. nung nasa US ako. Yes. Nung Saturday, Sunday. Hindi ko alam dahil ba mas lighter yung workload ko as a student. Pero iba yung nagagawin sa mental health. As in, nakakapamasyal ako ng walang pressure na, okay, may gagawin pa ako ganyan. May mga assignment, pero natatapos ko naman siya. So yun, tapos, pag weekend, Saturday night, medyo mabagal naman ako. Tapos Sunday night, gano'n na rin. Pero alam mo yung hindi ako makapagbigay ng buong araw na hindi ako mag-work. Hindi ko siya kaya. Hanggang ngayon. Medyo. Try natin this weekend. Ngayon pa talaga na toxic yung buhay ko. Try lang natin. Kasi alam mo, marami kasing instances na nagba-backfire siya na, okay, hindi ako gagawa ng anything na Sunday whole day. Yung dirty living, Tapos ganyan. Monday, toxic na kami. Well, Toxic na, parang mayroong regret na, ayan, hindi ka kasi nag-work nung weekends. Ayan, dumami tuloy yung trabaho mo. pero I think that's also the toxic trait in us na nasanay nga nung med school na dapat nagpe-prepare ka for the week. Na hindi ko naman sinasabing huwag ka mag-prepare for the week. You can plan, you can schedule and all. Pero parang hindi tayo sanay kasi natatanggapin na lang natin na toxic ang Monday kasi hindi tayo in exchange for a guilt-free weekend. Hindi tayo nasanay na okay lang na wala kang gawin. Kung matoxic ka ng Monday, part na yun ng trade-off. Para kasing tayo, nasanay tayo na gusto natin prepared for the next day. At saka kapag nagpapahinga ka, palagi kong sinisisi yung pagpapahinga kapag may nangyayaring, pag may balik, palaging may gano'n na parang, toxic natin sa ayan, sarili balik. natin. Tapos parang, ayan kasi, ano ka, chemical. Iba pala. Diba? Mga ganun. They're hog. So ginagawan ko na siya ng so mas bawas na siya ngayon kasi naranasan ko na yung ganun nung nasa US. So parang sabi ko, tsaka yung mga Americans ganun sila. So parang feeling ko ito yung isang dadalhin kong trait na as much as possible, tapusin ng weekdays hanggang 5 lang. Tapos set aside time for yourself, whether that be like going to the gym or ewan ko, like grocery. Talaga mag-set aside ka ng time. Hindi siya kung ano yung matira. Ang sobrang na-appreciate ko, ngayong mas hawak ko yung oras ko, ay, sinet ko talaga, ang Sabado ay, that's my creative mind day. As in, medyo sanay na yung utak ko na gano'n, na hindi na rin siya sanay gumawa ng other things kapag Sabado. May nangyayari pa din na may kailangan kang habulin, pero gano'n siya, parang, yung main event ko for that day ay for my creative space. Tas Sunday ay family day siya. Nung sinanay ko yung sarili ko na ganun, parang kahit may work, basta alam kong may sinet akong time for those things. Masaya na ako na parang, okay, na-feed ko yung part of myself na kailangan. Tsaka okay din yun kasi minsan meron akong optimal workload na kapag less, mabagal ako. Pag masyadong madami, Overwhelmed ka. Pero merong sakto na work na I'll be efficient to finish this.
So, nakakatulong din yung pagsiset ng weekends off para maging mas efficient ka sa work. Yeah, pero feeling ko part of me, masyado lang talaga madami yung work ko. So, which is another episode. Okay, go. Next na. No! Sige Oh, nong. Ulitin go. natin yung damit. Hindi. Okay, yung akin, post-residency. So, background ay, nag-year off ako after residency and then nag-fellowship. I think, tinatry kasi ang dami ko struggles after that. Pero I think yung predominant theme nun ay yung related sa sinabi mo. Parang doon ako pinaka-conscious sa sinasabi ng iba. Post-residency. Oo. Parang, ang dami kong, naiisip ko din naman siya before, pero parang in-flare siya, lalo nung fellowship. Kasi, parang lagi kong iniisip noon na, well, di ba, residency may comparisons na kasi batchmates kayo, in a way may competition, pero pag fellowship kasi 6 lang kayo. Tapos super continue. Tapos parang, all eyes are on you, tapos you're closely working with consultants. Tsaka lalo na kapag doon, same institution ka nag-residency. Oo, so parang may pressure na to be like Expectations. this, to be ganyan. Parang kahit di nila sabihin overtly, parang nafe-feel mo siya na, ano kayo sinasabi nila. Again, may component din dito na nag-struggle ulit ang aking mental health during fellowship. But thankfully this time, I knew that I had to ask for help and I did. I took meds, I went through therapy. One of the better decisions of my life talaga. Kasi feeling ko hindi ko siya ma-survive. Kasi ang dami ding nangyari sa akin noon namatayan ako, na-depressed talaga ako ng sobra. So, I needed that. I needed to ask for help and that was really helpful. Pero yung naging cause nun ay this strong urge to please everyone, to make yourself acceptable to everybody. Parang itong era ko na come to terms na hindi ko kailangang ma-please ang lahat ng tao. Again, marami tong fact, 'di ba? Sabi mo nga, I've entered my nonchalant era na parang sana pala mas maaga ko yun naramdaman. Feeling ko siya yung author. Ano nga yan? The subtle art of not giving Ay, hindi ako yun. Parang ganun ka ba? Oo, pero parang nung start kasi, I was very conscious about what other people thought of me, anong tingin sa akin ng batchmates, ng juniors. Marami tong factors kasi depressed, I wasn't completely happy with the workplace, ganyan. Tapos, I had to accept eventually na hindi ko kayang ma-please lahat ng tao and not everyone will be my people. Feeling ko dahil dumaan tayo sa klase ng trajectory na lagi kang may groupmate, lagi kang may batchmate, parang 'di ba in those arenas, para kami automatic friends. So, kunwari, grade school, may friends ka kasi may classmates ka. Same for high school, college, med school, tapos residency. Parang may automatic friend group ka na makikita araw-araw. So, parang ito, friends ko na to. As we know, adult life, hindi naman siya ganun. Parang in adult life, you have to find time to make friends and find time to maintain friendships. Mahirap siyang gawin. And I had to grapple with the fact na hindi kailangan lahat ng tao sa paligid ko ay kaibigan. Ay! Hindi, parang, hindi, ang mas kailangan ko tanggapin ay okay lang yun. Na you can work harmoniously, you can work peacefully, you can work, chill ka lang, na hindi mo iniisip yung sinasabi ng iba, basta gawin mo yung trabaho. Mas Gawin mo yung part mo. gets ko na yung mga sinasabi nila na hindi ako pumunta dito para makipagkaibigan. Oo, Mas gets ko na yun ngayon. Dati parang sabi ko, sungit naman ito. Oo! Friends lang eh. O ngayon gets ko na. Mas gets ko din yung yung hindi agree sa my work is family. Na parang, yung mga tao Ay, ay, family tayo dito. parang pamilya tayo dito sa trabaho. Ay, mas gets ko na yun ngayon. Sabi ko, Oo, na parang, hindi. dati parang pag may tumaas kilala, parang grabe naman siya. Parang Oo hindi, nga. walang ka-unity. Sisi lang naman. Oo. Pero parang ngayon, ang toxic pala ng ganun. Yung, Pag ganyan yung linyahan sa work na, ay, red flag yan, be. oo. Kasi parang, pag sinabi mo kasing, ang work na to ay pamilya mo, parang So, ini-expect mo ikot na doon yung buhay mo. Tsaka yung same devotion mo sa pamilya. Ah. Ganon din yung i-expect sa'yo na, Na para bang tagapagmana ka ng kumpanya. girl, hindi ko bibigay yung ganong devotion sa'yo. Na, hindi. Sorry. And I had to accept that I became that person na
hindi, sorry, not for me. Na parang, ayoko nang, na-learn ko noon na ayoko nang tumanggap or gumawa ng bagay na hindi ko gusto. Or, okay lang naman na medyo napipilitan ka in some things, pero sana man lang acceptable to me. Sana yung mga paghihirap ko ay choice ko. Ay parang, I had democratic capabilities in choosing this path. Na, for a long time in our lives, feeling natin wala tayong ganun. Kasi nga, we have to do this. May narinig akong magandang quote na parang para malaman mo kung ano talaga yung gusto mong gawin. Tanggalin mo lahat ng shoulds, shoulds, haves, and musts. Elaborate. Parang tanggalin mo yung I should be successful, I must have a car by now, I have to get... Kasi para siyang dictated by society. Oo, and parang kahit pa hindi nawawala na siya. Kasi eventually, kunwari, my parents have no pressure on me whatsoever. Pero parang na-internalize ko na siya Too late. Parang Ang ganda niya. Napaisip tuloy ako. Parang tanggalin mo lahat ng yon. What would you do if you didn't have any shoulds, musts, or haves? Again, this is a privileged position. Kasi... Sa isip ko, naghihirap na ako. 1 meal a day. Hindi kasi, privileged siya kasi some people really have shoulds, musts, and haves to cope with. Pero, kapag iisipin mo lang talaga, outside of necessity, kung ano yung mga gusto mong gawin, if there is a way to find your ikigai that will fulfill everything, I think that's the sweet spot. But not saying that that's an easy task to do. Mahirap talaga siya. And even now, nagsastruggle pa din ako finding that sweet spot na saktong, hindi ako magugutom, pero masaya ako sa ginagawa ko. At hindi rin ako ma-overconsume nung ginagawa ko na mababurnout ako. Ang daming Ang criteria. Ang hirap. Ang daming criteria. Nakakaloka. And wala akong natatapakan. Ay. And Okay lang. Ang dami ng gusto. Baka pwede naman na yung tapakan. So, given all that, Besh, do you regret medicine? may last pa pala. Last na. Do you regret medicine? Ako, no. Oh. Kasi I think, kung di ako nag-medicine, may mga bagay ako na hindi magagawa ngayon. Or hindi ako mapupunta sa posisyon na ganito. Kung di dahil sa kanya. Although, my work is less than 10% clinical na usual. Feeling ko kailangan ko pa rin siya to have a deeper context, a broader background of things, and the credibility. Feeling ko. Iba pa rin kasi nagagawa ng MD. Yeah. Ikaw? Thank you. Ikaw? Ako hindi din. The mababaw answer is, sa med school ako nagka-love life at nagka-best friend. Totoo! Kung di ako nag-med school, may kilala ba kita? Anong mundo tayo mag-meet? Baka dito na sa studio. Baka iba yung partner ko sa podcast. Ikaw din iba. Diba? Wow, nag-podcast pa rin So pala. parang, ang lagi ko sinasabi ay, I know med school is the right place because it's where I found you. Applicable to you and Jor. On another note, masaya pa din ako na nag-med ako. I found out eventually, gusto ko naman siya. Same. Na masaya siya. I like helping people. I like being in a career that actively helps people. But siguro ang mga regrets ko, a lot of them stem from the pressures that comes with choosing medicine. And yun yung siguro kailangan nating ma-shake off as a society and as a culture. Yeah. Saya. Ganda na episode na to. Oo, Pakinggan ko to. Sobrang narcissistic. Pakinggan ko to. Oo. Ganang reflection on life, True. no? So, kung nagustuhan niyo yung episode na to, you can follow Kwentong Kolum Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. with our highlights every Tuesday. You can also follow us on social media for more chicken updates. We're Kwentong Kolum Podcast on Facebook and YouTube. At Kolum Podcast on X, Instagram, Threads, and TikTok. You can also join our Discord community. Kolum Tambayan is our official community server kung saan pwede kayo makijoin doon and para makichika with us at iba pang mga ka-call room. So each week, meron din tayong episode question that we release every Friday, 12 p.m.
makisagot sa question of the week to keep the conversation going. At sa mga gusto makichika with us with your questions, concerns, and chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa call room, a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Call Room Podcast. To submit, just find the link in our social media pages. Naisip ko lang, di pa tayo nakapagkwento mo sa call room episode dito, Oo no? nga, no? Ano? Dapat may actual letter. Very Tapos- MMK. Tapos, i-fishbowl. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. Ganda ng episode. Yeah. Yeah. Napareflect. Was Parang it- I needed this episode. Was it cathartic? Yes. Oh. Sorry. Sana cathartic din sa inyo. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Call Room. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.